Alright mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Meron tayong bibigyan ng reaction video dito Itong itong balita sa ngayon, isang mainit na balita. Ito, ang pamagat ng ng bibigyan natin reaction ito, pagkiling ni PBBM sa Amerika at Japan. Pinuna na naman ng isang pakalamera. Alam niyo ba kung sinong pakalamera na 'yon? Yung kanyang kapatid si Senator Amy. So, magkalaban talaga sila, no? Ewan natin ba't ba magkaawa yan. Galit na galit si Amy Marcos sa kanyang kapatid kay Bongbong Marcos. Ngayon, itong bibigyan natin ng reaction, no? Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna bago tayo magkumpisa, okay? And also, ito bigyan na itong video na to galing kay John Reps. So, paki-subscribe din sa kanya, no? So, okay, no? Mas mabuti pa, umpisahan na natin para makapagbigay na tayo ng reaction, okay? Bakit nga ba kailangang kumiling o dumikit ng Pilipinas sa bansang Amerika? Ayon mismo kay Senator Amy Marcos, hindi ito makabubuti para sa ating bansa. Muli niyang pinuna ang ginawa na namang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos para sa US-Japan-Philippines Trilateral Summit. Sa isang eksklusibong panayam ay naghayag ng pagkabahala ang nakatatandang kapatid ng Pangulo dahil sa maiipit ang Pilipinas sa geopolitical war sa pagitan ng US at China. Bago pa ang pagtitipon, isang senior US official ang nagpaliwanag sa mga mamamahayag na ang pulong ay direktang tugon sa panghihimasok ng China sa South China Sea at layunin nitong iparating ang malinaw na mensahe ng pagkakaisa. Itong pagkiling sa isang superpower, ika nga, laban sa isa pang superpower ay hindi makakabuti para sa Pilipinas. Maiipit tayo sa dalawang dambuhalang bansa na maliit lang tayong bansa, hindi tayo dapat sumasama dito sa mga geopolitical games. Itong mga tensyon nila, hindi naman tayo kasangkot dyan, hindi naman tayo nakikiaway. Bakit tayong inuobliga na pumili? Ang problema nga kasi, ito talaga, no? Ito si Senator Amy, no? Kaya nga kumikiling si PBBM sa Amerika, sa malalakas na bansa. Kasi nga binubuli ang Pilipinas ng China. So wala tayong magawa So siyempre, natural na kumiling at lumapit si PBBM sa mas malalakas na bansa nang sa ganon medyo umiwas ang mga China sa atin sa pangbubuli. So ganon. Kaso nga lang itong may mga talaga mga against na siguro mga pansariling lang kapakanan lang ang kanilang iniisip. Di nila iniisip na kapakanan ng mga buong Pilipinas at buong lahat ng Pilipino ay pagdikit sa mga malalakas na bansa. Kasi nga sasakupin na tayo ng ng mga Tseko, yung halos lahat ng isla sa West Philippines nasakop na nila, nilagyan na nila ng mga artificial island. Kaya nga dumidikit si PBBM. Sige, diretso pa natin. Pagiging malapit ni Pangulong Marcos sa mga Amerikano ay ipinagtataka rin ng senadora. Matatandaan na bago pa man napili bilang Pangulo ng bansa noong halalang 2022 ay lantarang binabatikos ni Marcos Jr. ang anyay madalas na pangingialam ng Estados Unidos sa ibang bansa. Pero nang maupo na itong Pangulo ay makailang beses na itong nagpabalik-balik sa Amerika para pagtibayin ang alyansa nito sa Pilipinas. Higit pa riyan ay bukang bibig na rin ng kasalukuyang administrasyon ang tila paghanda para sa isang digmaan kontra China. Aminin ko, nagtataka. Oo nga naman, siyempre kailangan dumikit si PBBM sa malalakas na puwersa, no? Kasi paghahanda yan Paghahanda. Ibig sabihin yan, naghahanda, maganda na yung handa kaysa naman walang paghahanda, di ba? So, di ba? Kung bigla tayong banata ng China, wala tayo, di ba? Wala naman tayong panlaban, may mga high power na sandata. Siyempre, kailangan dumikit sa mga malalakas na bansa.
Ako kasi hindi rin yan ang stand ng tatay ko. At ang aking ama, pareho ni Presidente Duterte, talagang itinataguyod yung independent foreign policy. Naku At eto nga, parang masyado tayong kumikiling sa Amerikano. Huwag tayong magpapagamit, huwag tayong kakampi, huwag tayong pipili. Wala naman tayong kaaway. Bakit tayo makikipag-away sa China? Para kay Senator kaso nga ang problema nga tayo ang inaaway. Yun. Kaya kailangan nga dumikit na talaga sa mga superpower. Ganun yun. Dora Amy, hindi dapat kinakalaban ang China, lalo na't ito ang pinakamalaking trade-in partner ng Pilipinas. Maliban pa sa kapitbahay lang natin ito. Paano tayo kakain, maghanap buhay at tuloy-tuloy na mabubuhay na mapayapa kapag hindi tayo nakakapag-import at export sa China. Napakalaki ng kanilang bahagi sa ating ekonomiya. Sa isang mensahe para sa araw ng Kagitingan, Alam ko na. Kaya binabatikos niya ang kanyang kapatid, si Bongbong. Malamang may mga negosyo siguro yan, si Jaime, na kumukuha sa China. binatikos ni Senadora Amy Marcos ang gobyerno kaugnay sa issue sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Amy, hindi dapat susugod sa gyera ang Pilipinas na walang dalang sandata sa kabila ng ginagawang pagpapanggap at pagngangakngak. Kasabay nito ay pinuna ng Senadora ang kakulangan sa pangunahing produksyon ng mga armas at bala ng Government Arsenal o GA noong nakarang taon kahit na tumaas anya ang gastusin ng 420%. Batay sa ulat ng Commission on Audit o COA, hindi nakapag-produce ng sapat ang GA, isang ahensya sa ilalim ng Department of National Defense, ng mga maliliit na armas at bala kahit na naglaan ng halos 455 milyong piso mula sa kanilang budget para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng taong 2023 kumpara sa tanging 87.4 milyong piso lamang noong 2022. Ikinalulungkot ng Senadora ang naturang balita ng COA kaugnay sa nasasayang na pera. Kaugnay nito ay tinanong niya kung ang buhay ng mga men in uniform ay masasayang na rin sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Gayunpaman, iginiit ni Marcos na tanging isang makabuluhang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China ang magsasalba sa sitwasyon na nagsisimula pa lamang lumala. At siya ay naniniwala na ang susi ay nasa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin ng Senadora na siyang nanguna ng Committee on Foreign Relations sa Senado ang pangangailangan na taasan ng antas mula sa karaniwang pagpasa ng note verbal tuwing may insidente sa di pagkakaunawaan sa pinag-agawang teritoryo sa WPS, habang itinutulak ang multilateral na pag-usap sa lahat ng mga umaangkin sa teritoryo, kabilang ang Pilipinas, China, Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Taiwan. Muling sinabi ng Senadora na kailangan dalhin sa ASEAN at sa United Nations, sabay diin na hindi tayo maaaring gumawa ng pare-parehong bagay ng paulit-ulit at asahan ang magkaibang resulta sa bawat pagkakataon. Yes. Nagsorry na si Senator Chis Escudero matapos O yan so talagang kahit saan mismo yung kapatid ni Bongbong Marcos no, talagang against sa pamumuno ng kanyang kapatid no, si Amy Marcos. Talagang pagdating sa politika talaga no, walang kapakapatid. So ayun so talagang against na against. Maganda nga yung nakadikit tayo sa mga superpower. Kasi ayan ang ating depensa no, labang sa mga Chekwa para hindi namang himasok sa ating teritoryo. Kung hindi tayo didikit diyan sa ano panlaban natin? Wala, di ba? Lagi na lang tayong binobomba ng tubig. Kasi nga alam na mga Chekwa kung ganyan na wala naman tayong kakampi na malalakas na bansa, talagang bubulihin tayo. Ngayon kung meron tayong kakampi at nakadikit tayo sa mga superpower, siyempre mag-aalangan yung mga Chekwa na yan. Mag-viral ang video ng isang sasakyang humarurot habang sinisita ng traffic enforcer sa bus lane ng EDSA. Isa Ang pa to. plate number kasi ay nakapangalan sa kanya. Isang luxury sport utility vehicle o SUV na may numerong 7 protocol plate ang tiniketan araw ng Huwebes dahil sa iligal na paggamit ng exclusive busway. Pero sa isang statement na inilabas sa media ay nilinaw ni Escudero na hindi siya ang gumamit ng sasakyan nang mangyari ang insidente. Pero inamin niya na miyembro ito ng kanyang pamilya.
Inatasan naman ng senador ang nagmamaneho ng sasakyan na humarap sa LTO bilang pagsunod sa show cause order na inisyo habang naharap siya sa isang kaso at parusa. Ayan, no, tingnan nyo naman, no. Yung driver ni, yung plate number na number 7, para sa mga senador yun, no. Naging siga, duman sa busway sa EDSA. Ayun, hinuli. Buti na lang wala si Senador Escudero doon. Kumbaga, itong driver na to, nagkampante na, hindi siya huliin kasi nga senador yung kanyang amo. Sa regulasyon, posibleng umabot sa 30,000 pesos ang multa para sa mga sasakyang lumalabag sa patakaran sa EDSA bus lane. Bukod sa mga bus, tanging pinahintulutan lamang na gumamit ng EDSA bus lane ay ang mga ambulansya, bumbero, pulis at mga convoy ng presidente, vice presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Kasunod ng insidente ay nagboluntaryo na rin ang senador na isurrender ang protocol license plate sa LTO. Pinuri rin niya ang mga otoridad sa ginawang pagsita at naghayag ng suporta sa hakbang ng gobyerno na nasusunod ang traffic rules and regulations sa Metro Manila Tama naman, sa kabila no? ng rango, titulo o posisyon. Oo nga, no, walang exempted sa batas, no. Lahat 'yan, no, kaya nga rule of law, eh. Batas ng ang sisusundin. Kahit sino ka pa man, kaya nga batas, eh. Kahit maging presidente, senador ka pa, kailangan susundin mo yung batas ng Pilipinas. Hindi maghahari-harian lang. Maghahari-harian porket mayroong katungkulan, mali. Humingi na rin siya ng paumanhin sa kanyang mga kapwa-senador dahil sa kanyang nagawa na pagkakamali. Ang mga plakang may numerong 7 ay nakalaan lamang para sa mga senador. Ini-issue naman ang mga protocol plate para sa kaginhawaan at kaligtasan na matataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang LTO ay aminado naman na inaabuso ito ng ilan kung saan inililipat sa mga kamag-anak ng government officials na isang paglabag sa batas. Ayun lang. Ayun, so okay, no. So nalaman natin na ang bad news, ito talagang kinokontra ni Amy Marcos si BBM saka sa pagdikit-dikit sa pagdikit-dikit niya sa Amerika. So pwede rin kayo magbigay ng komentaryo diyan, suggestion para mailabas din ang inyong saloobin diyan, okay? So hanggang dito na lang tayo, no. So kung nagustuhan nyo itong ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel.